Ewan ko ba, Marlon, lagi ko nga sinasabi, di ba, ang pakiwari, ang argument ng mga journalist na may mga degree naman talaga yan ng journalism, Marlon. Pinag-aralan naman talaga nila kung ano yung profession nila ngayon. May experience din silang tunay, di ba? Para sabihin na ano sila, alam nilang ginagawa nila. Pero pagdating talaga sa yung mga ops na ganyan, perfect sila eh. Nasaan doon? Kasi I do not see an operation, a media operation like that na ini-spin mo ang naratibo as journalism. It is to me propaganda. Yan naman ang tinuro sa atin. Dapat alam nyo, be discerning of what is real journalism versus propaganda. And everything that we are seeing right now against the Dutertes are all propagandas, Marlon. Walang real journalism akong nakita. Yung pahayag ni Vice President Sara sa ICC sa Duterte Street, no, meron siyang issue na tinakal, which is the gun violence, di ba? Pakinggan ho natin ng konti. Mabilis, 40 seconds lang yata to. And tulungan po natin si Vice President Sara pagdating sa laban niya na ito. At kung ano yung laban niya na ito, after the video, pakinggan po natin. They cannot even say right now if the victims are truly victims of the drug war, because gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again... Okay. Ang konteksto nung kanyang halimbawa, Marlon, yung kanyang sarili. Yung halimbawa niya sa konteksto ng pinag-uusapan, yung kanyang sarili. May asawa ako, meron siyang ganito, kapag nahuli ko out of galit, I can easily hire a gunman for 5,000 pesos para mawala or i-eliminate yung mistress. That's an example ng isang kontekstong pinag-uusapan referring to gun violence. Ganon kaprominente ang isyong yan, ang problemang yan sa Pilipinas. Pero, Marlon, ang mabait nating mga kaibigan dyan sa Abante tabloid na yan, na sinasabing sila ang real journalist, na they act as if they're demigods, they're whatever, I'm the gift to journalism, I'm God's gift to journalism. Iba ang kanilang naratibo. Ginamit nila, Marlon, ang headline na I can hire a gunman for 5,000 pesos. At ang kanilang maikling istorya, inamin ni VP Sara Duterte sa Free Duterte Now rally sa tapat ng ICC kung gaano kadali mag-hire ng gunman sa Pilipinas sa halagang 5,000 pesos lamang. Nagbigay ng halimbawa si VP Sara na kung may kabit ang kanyang asawa, kaya niyang mag-hire ng gunman sa halagang 5K. Imagine the twist, Marlon. Without this Abante News outfit na journalist di umano, kuno, acting as if they're one, tinanggal nila yung konteksto na meron talagang pinag-uusapang topic, which is the gun violence in the country. Nakaraan habang ni Bongbong Marcos, ito yung zona niya noong Lunes, 'di ba? Yung tax incentive sa mga manggagawa. Ilang araw matapos ang pagyayabang na tax incentive sa manggagawa ni Bongbong Marcos, anong ginawa ng Pasig RTC? 'Di ba? Naglabas ng temporary restraining order para hindi mo na ipatupad yung 85 pesos wage increase. So sampal na naman 'to sa mga kababayan nating obrero. Sampal. Simple, ang over long due na po yung 85 pesos na wage increase. Kulang nga yan eh. Kakarampot nga yan eh. Barya yan. Tapos bigla niyong i-hold na naman. Bakit hindi TRO sa pagtaas ng presyo ng bilihin ang ilabas ng gobyernong ito at huwag apektuhan yung mga manggagawang Pilipino? Marlon, ito na nga, 'di ba? Right after, 'di ba, before SONA nagsulputan yung mga ganyang wow na mga achievement, 'di ba? And then during the SONA ini-report yan. Days after the SONA, now you know that everything he has accomplished kuno ay mga hollow accomplishments, Marlon. Mga ampaw na mga accomplishments because days after, ayan na nga, may TRO para sa dagdag sahod na 85 pesos. Ang pagkasabi niya na tatanggalin na yung systems loss, umaray naman after SONA ang isang MVP, and as the public, kanino ikakarga kung tatanggalin? O again, for the show, for the SONA,
Ano pa ang mga sinabi niya na hindi totoo? Yung health benefits na ni-report niya, yung mga kung ano pang, I cannot anymore. Sa totoo lang. Lunes, nagsalita ang Bongbong Marcos. Ano sumambulat sa ating kinabukasan? Alas 6 ng umaga ng Martes. Pagtaas Di ba, ng oil. yung almost 2 pesos na increase sa crudo at gasolina. At take note ha, yung itinaas na presyo ng crudo at gasolina nitong nakalipas na Martes, ika-4 na sunod na po yan. Ibig sabihin, may 3 pang nauna na oil price hike na nangyari bago pa naganap yung SONA at kinabukasan sa mismong SONA, tinaas uli yung presyo ng crudo at gasolina. At alam natin ang epekto nito. Ang epekto nito, pagtaas din ng presyo ng bilihin. At doon sa systems loss na yun, tama lang yung Pam, niyabang niya kasi dito napapasok yung gustong-gustong mangyari ni Vice President Sara Duterte. Na gusto niya na makita ng mga kababayan natin kung gaano kawalang niya ang Bongbong Marcos. At isang uri ng pangwawalang niya, yung mga ngako kasabayan, sa pamamagitan pa ng State of the Nation address, hindi naman pala nangyayari at hindi nagkakatotoo dahil isa kang pambansang budol ng Pilipinas. Yung gusto niya malaman nating lahat na hanggang dulo, walang hiya si Marcos, di ba? Tama. Yes. Tama. Marlon, it's also very concerning, no? Kasi unti-unti nang nabubura yung mga sinambulat niya o ni-report niya sa SONA, di ba? Unti-unti nabubura systems loss convention na mismo nung may-ari nung kumpanya. Pangalawa, itong 85 pesos na dagdag para sa ano tawag doon sa dagdag pasahod sa mga laborers natin, no? May TRO na. Pangalawa, kasi binanggit niya doon na magkakaroon ng kaalwanan sa at least tax relief measures para sa middle class. Hindi, alam na natin this time around na hindi niya tutuparin yan because it was just for the show. It was just for the SONA. Ano pa, yung kaginhawaan ng mga commuters, bibigyan daw niya by opening the MRT 7 ba yon? O, alam na natin na maaring hindi niya ituloy yan. What else did he say? 'Di ba? Itutuloy niya for sure ang Pax Silica. Marlon, 'di ba? Tapos alam mo pinakatotoo lang sa sinabi niya, yung hindi siya pangulo. Pero dapat hindi na niya dinugtungan yung hindi ako pangulo ng pamilya ko, hindi ako pangulo ng ganito lang or ng kung sino. Days after, Marlon, days after his SONA, Monday, today is already what? Friday. Tapos na ang linggo. Did we hear about Martin Romualdez being what? Ano na nangyari? Na may warrant na? Wala. Ang binigay nila kay Martin Romualdez ay isang pagkakataon na ipaliwanag ang sarili. 'Di ba? Binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang sarili, pero kapag yan ordinaryong Pilipino, kulong ka agad. Kapag hindi ka kaalyado, kulong ka kaagad. Huwag kang magpaliwanag, doon ka sa loob ka magpaliwanag. At gabi-gabi lang ang press conference, Pam. Yes, and Martin Romualdez, malaya pa rin hanggang ngayon. 'Di ba? Week after the SONA. And days after here, unti-unting nabubura, wala nang systems loss, kini-question ng may-ari ng kumpanya, yan, may TRO na sa 85 pesos increase na yan. What else will he deprive us of? What else? Our freedom next time? Ayun na nangyayari. Ito na nangyayari. Diba? And speaking of Marcos, Marlon, speaking of Marcos, was it last week or 2 weeks ago, kung kailan pinayagan ni Presiding Officer Chis Escudero, Marlon, ang pagpapasabpina ng mga financial records ng mag-asawa Duterte, VP Sara Duterte and Attorney Man Scarpio. Pinayagan niya, sinampina na yan. And there's that question, yung sa BIR documents niya, na ang tanging makakapagpapayag na ito ay ilabas sa publiko ay ang isang tango ng presidente, si Marcos. So ngayon, ito na nga. Ayan na nga. Marcos Jr. OK's release of Sara Duterte tax records. Nagulat ka pa ba dyan? Huwag natin kalimutan ha, kasi merong mga merong pang naniniwala doon sa sinabi ng Malacanang na hindi raw nakikialam sa impeachment ang Bongbong Marcos. Ano to? At di ba? Nung una, ang pahayag mo, ayaw mo ma-impeach yung BFF mo na si Sara Duterte. Tapos ngayon, ganyan, ikaw mismo ang papayag. So isa kang pambansang budol at isa kang sinungaling. Nag-declare siya, Marlon. Self-declaration niya yung ginawa niya na siya ang BFF. Nag-apply pa nga siya, di ba? Mag-a-apply na lang ako na ako ang BFF. Pangalawa, sumulat si VP Sara kung bakit pinapayagan niya ang ICC. Sinagot ito ni Marcos na they are not allowed to do whatever they want to do pagdating sa kaso ng ama mo and all. Yung budget, wala daw siyang kinalaman. Trabaho daw yun ng House na yung tinitipid sa budget ang DepEd that way back and yung sa OVP. Pero imbis na i-extend sa kanya yung parliamentary courtesy,
Pinahiya siya doon, sinalang siya doon, pinag-defense siya doon ng budget and all. And then, here you are. Pinakidnap mo pa yung tatay pagkatapos mo sabihin na walang kinalaman ng ICC dito sa bansa. Tapos here you are saying okay to release Duterte tax records. And Di ba? pasok yun doon sa ICC, pinakidnap mo, ikaw mismo, ang kakuntsaba nila Trillanes, di ba, para ipakidnap ang Pangulo. Tapos, ito, nakikiusap na ang bansang Amerika na tinuturing mong kalyado tayo na wag nang suportahan ng ICC, pero ayaw mong pansinin. So, iba talaga ang motibo mo. Iba yung kapritsyo mo at iba yung gusto mo dahil buong giliw yung kaplastikan mo at pagtataksil mo sa pakikipagkaibigan mo sa pamilya Duterte. Okay. Also, the dilemma here is, remember the other day when Attorney Powa objected yung opening statement ni Senator De Lima, ni Representative De Lima, Marlon. Because the argument there was, hindi pwedeng mag-opening statement at tapos sasabihin, i-strike off the record yung sinabi pero narinig na ng publiko. Ang concern kasi natin dito sa mga sa mga financial records na to, it covers the term na hindi impeachable officer si Inday Sara Duterte. It covers the timeline na hindi pa siya vice-presidente. Siya ay isang local official noong siya ay nandun pa sa Davao as mayor. Ang justification ng prosecution is ang sinasabi nila to establish the growth of money na meron si Inday Sara for them to prove na may ill-gotten wealth. Obviously, that's already fishing, Marlon. However, surprisingly, pagkatapos pagsabungin, actually, hindi naman nagsabog, parehong mahinahon yung dalawang mama, si Rep. Jokno and Attorney Powa, meron na agad binasa ka agad ni Chis Escudero kung ano yung mga desisyon. So they decided to also subpoena, Marlon, yung mga records na hindi covered ng impeachable term ng impeachable officer. So, pag sinabing, kung wala namang bilyones o milyones nung panahon na yan, edi mag-move on tayo. Ganun ang sabi. So, kahit i-strike mo yun sa record, narinig na ng sambayanan, nakapag-influence na sa naratibong pwede nilang i-formulate sa isip nila. Yun ang concerning. Yun actually, concerning, mabait na salita pa yan, alarming. Napaka-alarming ng ganyan. I-expose mo and then, pag sinabing, 2 million pesos lang pala, so okay yan sa ganitong household na meron sila noon. Okay, carry on, let's move on. That's phishing. Diba? Pag nakita mo may billion, itataas mo ang red flag. Sasabihin mo, okay, dito na nagsimula. O ibig sabihin, wala talaga kayong hawak na ebidensya para dyan sa aligasyon ng ill-gotten wealth na yan. Ang nakakatakot pa dyan, Pam, para bang si BP Sara lang yung may problema. Although hindi natin sinasabi na may problema sa kanilang... Parang, hindi naman sabi mo parang. Parang, di ba? Kasi baka ma-misinterpret tayo, ma-misquote tayo. Itong mga to, kanta nyo ba pabuksan ng inyong mga bank records? Di ba? At bago kayo magsalita, alam mo naging argumento niyan ni Senator Miriam Defensor Santiago noong corona impeachment. Na wag na kayo magmalis-malisan dito na nagdedeklara kayo ng sarili nyong salin. Dahil kayo mismo, sabit at hindi nagsasabi ng totoo sa inyong mga salin. Yan yung argumento. Ngayon, dahil nga pinag-iinitan nyo si BP Sara, gusto nyo lahat ng butas ihahanap nyo sa kanya. Samantalang ito, mga nagtuturong ito, gaano ba sila kalinis? Actually, Mario, yan din naman ang argument ni Senator Robin Padilla. Sabi niya, kung ganun pala, bakit hanggang ngayon hindi ba maisulong-sulong yung freedom of information na yan? Na lahat ng salin ng nasa gobyerno accessible sa tao. Kasi kung hinihingi niyo yung records nung Vice President, might as well already that they volunteer to present theirs. 'Di ba? Sa laki ng makinarya ng administrasyong ito, 'di ba? Unang-una, abogado po. Parehong abogado si Vice President Sara Duterte at Attorney Manscapio. Hindi ba sila pwedeng maghanap buhay? Hindi ba sila pwedeng kumuha ng kliyente nung nagpa-practice si Attorney Manscapio? At labas naman yun sa trabaho ni BP Sara bilang isang government official, bilang mayor, bilang Vice President. Ito nakakatakot dito, Pam, yung direction nito, itong impeachment na to, na talagang lulutuin nila para mapa-impeach si Vice President Sara Duterte, para masira nila ito sa mata ng publiko. Ang problema nila ngayon, Pam, may darating na bagyo po, uulanin tayo. Oo. Sige, Pam. Sorry Marlon. Meron lang dito. Sabi ni Sean Thea Ortega, use the phrase unexplained wealth, not ill-gotten wealth. Yes, It's very different. I will have to say something also, no? But
what we cannot deny is that they're trying to also use the word ill-gotten wealth. Oh, but okay, we will take it na tayo ng mga kaalyado, we better stick to the technical and to the proper term, which is unexplained wealth daw. Ang ginagawa kasi nila, alam mo Marlon, ang tawag kasi doon yung bobombahin mo yung salita na naka-associate sa'yo. You have to remember, yung ill-gotten wealth, nakakonect sa Marcos. Marcos, tama. Oo, di ba? Ngayon, kailangan nilang bombahin ito at i-connect naman ito sa salita so that the search words, pag sa mga sa search engine optimization sa Google, yung mga Yahoo, may nag-Yahoo pa ba? Sa Google, pag sinearch mo ngayon yung salitang yan, hindi na mukha ng mga Marcos ang lumalabas. Mukha na ng Duterte, yung EJK, mukha ng Duterte and all. So that's parang hashtag bombing ang tawag, parang ganon. But yes, thank you. We take your comment comment. Wala, ayun, si Thea Ortega. Thank you. Okay, we will use the explain wealth. Kaya lang Marlon, ang hindi natin matanggap dito, bakit si Attorney Manscarpio, naglingkod ba to sa government, Marlon? Kahit yung panahon ng father-in-law niya? Hindi, di ba? Wala akong matanggap. Never naman siya nagpa-appoint. Never nagpa-appoint yung mama. Yung mama nga, Marlon, laging nasa sideline lang. Ayaw ng limelight, di ba? Laging nakatutok lang doon sa negosyo sa law firm, di ba? Well, I don't know, tapos biglang pati yung mga financial records niya ipapasumon ninyo. Ipapasubmit ninyo. Ganyan ka walang yato mga to. Na ultimo yung mga walang kinalaman tao, idadamay nila. But the question, Marlon, here is, hindi nga natin ever lumabas yung kopya ng subpoena kung ano yung mga gagawin dun sa kung paano nila pinatawag yung mga financial records. Is it really for the consumption of the public or sa isang executive session ito? Ngalamang to, open court pa. Dahil yun naman ang gusto nila di ba? Public perception, manaig sila. Di ba? Ito sa impeachment na to, para masira nila ang BP Sara. Hindi man nila makuha yung conviction na number ng na threshold ng mga senador na ipapa-impeach si BP Sara. Masira lang nila sa mata ng publiko, sa impresyon ng publiko, ang pamilya Duterte. Particular si BP Sara at ngayon, ang asawa niyan si Attorney Manscarpio. Pero ako, I trust that the defense already has their strategy on how to address this one. Ako rin, naniniwala ako, Pam. Naniniwala ako. Pero sa puntong ito, expect natin na tricky pa yung magiging media operation ng prosecution para lalo lang madrambit nila yung issue ng nakaw na yaman di umano na i-connect nila sa mag-asawang Mans and Sara Duterte. Pero sa tingin mo ba effective yung ginagawa nilang? Yung mga kababayan natin ang sipag mag-comment. Thank you sa inyo. Dapat ganun lagi. Kasi hindi lang dito sa mga kasamahan nating vloggers sila nagpo-comment. Pati sa mainstream media. At ang catch dito, Pam, yung iba hindi talaga DDS. Yung iba out of visit na alam na nila talaga na wag nyo na kaming pinagbobola. Budol tong gobyerno to na hanggang ngayon, yung pinangako yung 20 pesos per kilo ng bigas, hindi nyo na ibibigay. Tapos ngayon maninira kayo ng kapwa nyo na nagtatrabaho naman at walang ginagawang mali, kundi puro tama lang para sa mga kababayan natin. Ewan ko ba, Marlon, lagi ko nga sinasabi, di ba, ang argument ng mga journalist na may mga degree naman talaga yan ng journalism, Marlon. Pinag-aralan naman talaga nila kung ano yung profession nila ngayon. May experience din silang tunay, di ba? Para sabihin na alam nilang ginagawa nila. Pero pagdating talaga sa yung mga ops na ganyan, perfect sila Nasaan doon? Kasi I do not see an media operation like that na ini-spin mo ang naratibo as journalism. It is to me propaganda. Yan naman ang tinuro sa atin. Dapat alam nyo, be discerning of what is real journalism versus propaganda. Diba? Yan naman, matapos yung ating contribution sa campaign ni Marcos na yan, noong 2022, ang take home ko talaga is yan. You should be discerning of what is to consume na information out there. Know the difference between journalism and propaganda. And everything that we are seeing right now against the Dutertes are all propagandas, Marlon. Walang real journalism akong nakita. Anyway, yung propaganda na yan, hindi mananaig yan, Pam, kasi ito nga may papasok na bagyo. International name ni Super Typhoon ay Dolphin. Tapos papangalanan to sa atin ng Luis. At magbibigay ng habagat sa malaking parte ng Pilipinas. So muli, asahan natin sa mga darating na araw at sa pagsusunod na impeachment trial, babahain tayo. At habang nagsasagawa ng pagdinig patungkol sa walang kakwenta-kwenta at basurang impeachment complaint laban kay BP Sara,
binabaha yung mga kababayan natin. At pag nangyari ito, lalo lamang matadagdagan ang mga kababayan natin na magmumura, magagalit at talaga namang kulang na lang patalsikin sa pwesto ang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Yes, totoo yan. Good morning sa ating admin na si OFW Hero. Good morning sa iyo. Marlon, paraanin ito natin ng konti, ha? Yung pahayag ni Vice President Sara sa ICC sa Duterte Street, no, meron siyang issue na tinakal, which is the gun violence, di ba? Pakinggan ho natin ng konti. Mabilis, 40 seconds lang yata to. And tulungan po natin si Vice President Sara pagdating sa laban niya na ito. At kung ano yung laban niya na ito, after the video, pakinggan po natin. They cannot even say right now if the victims are truly victims of the drug war. Because gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, Okay. Ang konteksto nung kanyang halimbawa, Marlon, yung kanyang sarili. Yung halimbawa niya sa konteksto ng pinag-uusapan, yung kanyang sarili. May asawa ako, meron siyang ganito, kapag nahuli ko out of galit, I can easily hire a gunman for 5,000 pesos para mawala or i-eliminate yung mistress. That's an example ng isang kontekstong pinag-uusapan referring to gun violence. Ganon kaprominente ang isyong yan, ang problemang yan sa Pilipinas. Pero, Marlon, ang mabait nating mga kaibigan dyan sa Abante tabloid na yan, na sinasabing sila ang real journalists, na they act as if they're demigods, they're whatever, I'm the gift to journalism, I'm God's gift to journalism. Iba ang kanilang naratibo. Ginamit nila, Marlon, ang headline na I can hire a gunman for 5,000 pesos. At ang kanilang maikling istorya, inamin ni VP Sara Duterte sa Free Duterte Now rally sa tapat ng ICC kung gaano kadali mag-hire ng gunman sa Pilipinas sa halagang 5,000 pesos lamang. Nagbigay ng halimbawa si VP Sara na kung may kabit ang kanyang asawa, kaya niyang mag-hire ng gunman sa halagang 5K. Imagine the twist, Marlon. Without this Abante News outfit na journalist di umano, kuno, acting as if they're one, tinanggal nila yung konteksto na meron talagang pinag-uusapang topic, which is the gun violence in the country. At of course, basahin natin, nagbigay naman din ng call out. Ito maganda sa Office of the Vice President, Marlon. Kino-call out nila ang fake news. So, remove that first. Ito ang kanyang sinabi. Ito third page na to ha, pero nandiyan kasi yung gist. Ang sabi niya, I call on Abante to uphold the highest standards of responsible journalism by ensuring that its reporting is fair, contextual, and accurate, and by refraining from publishing materials that through selective editing or sensational presentation risk misleading the Filipino public. The Filipino people deserve journalism that informs truthfully, reports responsibly, and presents facts in their proper context. Public discourse is strengthened not by sensationalism, but by integrity, fairness, and respect for the truth. Yun. Ang may-ari po ng politiko, ang may-ari ng bilyonaryo, ay sila rin ho ang may-ari ng Abante. So different entities but one pocket. Mali ako o mali ako? Alakak na lang isasagot ko. Mali ako. Di ba? Different entities but one pocket? That's the question. That is a question. Anyway, ang galing ng Office of the Vice President at mabilis silang Proactive. proactive. Yun ang tama. Yun lang kaya maging maingat po tayo sa mga ganitong klaseng pag-analyze ng ilang lumalabas sa mainstream media. Kasi yung iba talaga na-spin. At totoo ha, may katotohanan, may katotohanan talaga na negosyo sa bansa natin ang gun for hire. Yung tama, di ba, shooter for hire. Kanina pinag-usapan natin yung prostitusyon, ganyan din ngayon. Nagiging kalakaran na lang kasi out of poverty, nakukuhang maging heart killer ng sino man na malakas ang loob
Kasi out of dahil sa kahirapan. Sumagot na daw ang Abante, pero we will tackle that probably later on. Meron po kasi kaming importanteng lakad din ngayon, kaya din po natin ginawang mas maaga ang ating pakikipaghuntahan sa inyo. At kami ay magbibigay ng aming a day in a life. Ngayong araw na to, bukas sa ating huntahan on a weekend, on a Saturday. So bibigyan namin kayo ng update kung ano ang mga kaganapan mula sa aming lakad ngayon. At magkikita-kita po tayong muli bukas. Pasensya na't nabitin tayo sa comment ni Madoka Higuchi, hello po. At ano lang, Marlon, daanan lang natin yung ating mga makulay na ngayon na mga subscribers. Good morning both kay Maria Restomi. Sabi ni Miss Ibiang na merong pa-jewel sa atin. Maraming salamat. And